Magandang gabi, mga kasityo bangungot. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa kakaibang mga bato na katakatakang nakita ng ating dalawang sender. Misteryosong mga batong bigla-bigla na lang naglalaho at tila ba nababalot ng hiwaga. Kayo rin ba ay may nakita o nahawakan na rin ganitong mga bato? Pakinggan natin ang mga kwento ni Imelda at Albert para malaman natin. Mga bato. Magandang araw po, Sir Jupiter, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig at subscribers ng Sityo Bangungot. Ako po muli ito, si Imelda Aviles ng Negros Occidental. Sumulat ulit ako para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga karanasan ko rito sa Saudi. Ibabahagi ko rin po ang iba pang mga kakaibang karanasan sa buhay ko. Wala nang pasok noon ang mga estudyante kaya gabi-gabi ay may mga bisita ang madam ko. Ilang araw na may magkakasunod na magdamagang party sa bahay. Madalas po silang abutin ng madaling araw, mga 3 or 4 a.m. Ang resulta, lagi akong antok noon at walang pahinga. Isang madaling araw po katatapos lang ng party sa bahay. Grabe po ang kalat noon. Napakarami kong kailangang gawin at linisin. 3:00 na ng madaling araw noon pero kailangan ko pang hakutin ang mga carpet, mga upuan, mga pinagkainan at mga basura. Pagkatapos napakarami pang mga batong maliliit o graba na ikinalat ang mga bata sa may bakuran. Gustong-gusto ko na pong magpahinga noon, pero hindi po pwede. Kailangan kasi malinis ko muna lahat bago ako umakyat sa room ko para magpahinga. Kaya minadali ko na lang po ang kilos ko. Hinugasan ang mga plato tapos nilinis ang loob ng bahay. Tsaka ako lumabas para linisin naman ang bakuran. Kailangan ko munang walisin ang mga basura roon bago ko maalis ang mga batong maliliit. Mag-alas 4 na nga po noon, hindi pa rin ako tapos. Nagwawalis na po ako ng mga bato nang may maranasan akong kakaiba, Sir Jupiter. Medyo maingay po ang ginagawa ko dahil sa pagkakaskasan ng mga bato. Doon po ako may narinig na kakaibang boses na tinig ng isang matanda. Sinasabihan ako nitong itigil na ang ginagawa ko at mamaya na lang daw ako magwalis. Anong oras na raw kasi? Sinabi rin nitong huwag ko raw abusuhin ang katawan ko dahil lang sa pera. Lalo't makakapaghintay naman ang trabaho. Tumingin ako sa bahagi kung saan natukoy kong pinagmumulan ng boses. Pero wala naman akong nakitang tao roon. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis. Ngunit mas lalo kong binilisan. Maya-maya pa po narinig ko na naman ulit ang boses. Pasigaw nitong sinabi sa aking itigil ko na ang ginagawa ko dahil ang ingay-ingay ko raw. Biglang tumalsik ang hawak kong walis kahit wala namang pwedeng umagaw noon. Pinulot ko na lang ito at nang makapagpatuloy na. Ngunit narinig ko na naman ulit ang kakaibang boses. Singhal nito sa akin,
Sinabi ko nang tigilan mo na yan. Hindi ka nakikinig. Hindi ka nag-iingat. Hindi mo iniingatan ang katawan mo. Sumagot na po ako. Sinabi kong ngayon ko natatapusin ang paglilinis kasi masyado nang mainit kung sa tanghali ko pa gagawin. Sinabi naman ng boses na basta ba, bilisan ko lang daw at babantayan daw niya ako. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagwawalis hanggang sa naalis ko na ang maliliit na mga bato. Papasok na po sana ako sa kusina noon nang nagulat ako, Sir Jupiter. Bigla po kasi akong nakarinig ng tunog ng isang kakaibang ibon. Tapos ay dumaan ito sa ulunan ko. May kung anong bagay na inihulog na bumagsak diretso sa simento. Nang tinignan ko, isa pala yung bato. Bato na umiilaw. Ngunit hindi po siya puti kundi para siyang green na may halong konting gray. Naisipan kong kunin kahit nag-aalinlangan ako. Hinawakan ko ito, saka naramdamang medyo mainit. Bagamat di naman nakakapasok, subalit tila ba gumalaw ito sa mismong palad ko kaya bigla ko itong naibato sa kung saan. Mabilis na rin akong pumasok ng kusina at nag-lock ng pinto. Dali-dali kong pinatay ang mga ilaw sa kusina at sala at mabilis na umakyat sa kwarto ko. Agad na rin po akong nakatulog. Kinaumagahan una kong ginawa ay hinanap ko ang bato kung naroroon pa ba ito sa bakuran. Ang tagal ko pong naghanap pero wala na po ito roon. Hindi ko na rin malaman kung saang banda ko ba iyon naibato dahil sa pagkataranta ko. Ilang araw pa po akong naghanap pero wala po talaga. Sa totoo lang po hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung ano kaya yung boses na narinig ko. Ano kaya yung bato na nakita at naibato ko? Kung meron man po sa inyo ang nakakaalam, paki-comment na lang at nang malinawan ang aking isip. Sunod ko naman pong ikikwento ay hindi muna tungkol sa karanasan ko sa Saudi, kundi tungkol po ito sa mga kababalaghang nangyari noong nakoma ang lola ko hanggang sa siya ay mawalan ng buhay. Isang araw po nakita na lamang ng tiyahin ko si Lola Lorna na walang malay sa sahig. Hindi po magising-gising tapos naghihilik at basa ang palda. Agad na isugod si Lola sa ospital. Doon ay nalamang inatake pala ito ng high blood at na-stroke. Nagkaroon din ng pasa ang kanyang ulo kasi natumba ito ng atakihin at nabagok. Yun ang itinuturong dahilan kung bakit na comatose si Lola. Sir Jupiter, busy at may kani-kanyang pamilya na ang mga anak ni Lola Lorna. Kaya kaming mga apo na available ang siyang naatasang magbantay kay Lola Lorna sa ospital. Ako at ang dalawa kong first cousins na itago na lang po natin sa mga pangalang Trixie at Alexa. Ako po ang mas nakatatanda sa magpipinsan kaya ako ang palaging nakamando sa kanila. Nagtagal na po kami ng 3 weeks sa ospital pero walang pagbabago sa lola namin. Tulog pa rin. Isang gabi po naiwan akong mag-isa na nagbabantay kay Lola sa kanyang kwarto. Private room po yun. Nakapikit pa rin siya at tulog. Nagulantang na lang ako nang bigla pong huminto ang kanyang oxygen kaya napasigaw ako, tuminga agad ng tulong sa mga nurse.
Nagsidatingan naman po agad ang mga nurse pero sinabihan nila akong hindi naman daw huminto ang oxygen ni Lola. Nagtataka ko namang sinabi sa kanila na kitang-kita ko pong huminto talaga yun at hindi na humihinga si Lola. Sagot lang ng nurse sa akin na mag-relax lang daw ako at baka pagod lang ako. Lumabas na rin po sila tapos ay tinignan ko ulit si Lola. Kita kong totoo ngang humihinga naman siya. Subalit nahintakutan ako ng may isang tila itim na usok na lumabas sa kanyang paanan. Para itong itim na ipo-ipong pormang tao kung titignan. Pagkatapos ay lumusot po ito papalabas sa nakasaradong bintana. Kaya naman po nakaramdam ako ng matinding takot at nagsitayuan ang mga balahibo ko. Maya-maya pa po ay dumating na rin ang dalawa kong pinsan at may daladala na silang mga pagkain. Kumain kami at ikinuwento ko sa kanilang nangyari. Nagulat po sila at saka sinabihan kong huwag na silang alis ng alis. Samahan na lang nila kako ako na magbantay sa lola namin. Pagkatapos kumain, iniwan ko muna ang dalawa na nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Pumunta muna ako sa banyo at pagkaupo ko po sa toilet, nahintakutan ako nang makita ang napakaraming mga bungo ng sanggol sa paanan ko. Malakas akong nagsusumigaw ng tulong. Agad naman pong dumating sa labas ng banyo ang mga pinsan ko. Katok sila ng katok pero di nila mabuksan kasi nilak ko ang pinto. Hindi naman ako makatayo para buksan yun kasi nga nasa paanan ko ang mga ulo. Wala akong magawa kundi iangat ang mga paa ko kahit hindi ko pa naisusuot ang pantalon at aking underwear. Habang nagsusumigaw ako sa loob, dumating po ang mga nurse at kasama nila ang tagalinis. Dala po ng tagalinis ang mga susi ng lahat ng mga pinto sa floor na yun. Binuksan nila ang pinto habang nananatili akong sumisigaw at nakaangat ang mga paa. Pinalabas muna ng mga nurse ang lalaking tagalinis. Nakaupo pa nga kasi ako sa inidoro at nakababa pa ang pantalon. Agad naman akong pinatayo ng mga pinsan ko at ng mga nurse tapos ay tinanong kung ano ang nangyayari. Nanginginig ko namang sinabi ang mga nakita ko. Sabi naman po ng nurse na meron nga raw palaging nagpapakita sa banyo at room na yun. Mga ulo nga po ng sanggol, Sir Jupiter. Dati raw po kasing tambakan ang silid na yun ng mga patay na sanggol. Subalit inilipat na ng building ang nasabing tambakan kaya ginawa na itong private room. Dahil sa takot hindi na po ako nagpapaiwang mag-isa sa kwartong yun kahit nga po magbanyo ay nagpapasama pa talaga kaming tatlo. Pagkalipas ng ilang araw, isang gabi po noon, kailangan kong labhan ng aking mga damit. Pero ayokong umuwi muna ng bahay para doon. Kaya nagpaalam ako sa dalawa kong pinsan na maglalaba muna ako sa washing area. May washing area po kasi sa labas ng ospital at marami pong tao roon. Kanya-kanyang laba. Hindi naman ako nahirapang maghanap ng available na pwesto at agad ko yung pinuntahan. Sa di kalayuan ay makikita po roon ang napakaraming punong kahoy. Tapos may rumaragasang malaking ilog sa baba. Nasa bundok na po kasi ang ospital na yun, Sir Jupiter. Hindi ko na nga lang sasabihin kung ano ang pangalan ng ospital na ito sa lugar namin.
Habang naglalaba, may napansin akong isang babaeng nakaupo sa tabi lang ng washing area. Naka-all white po siya, tapos nakatingin sa malayo. Doon pa lang po ay kakaiba na ang dating niya sa akin. May kung anong lamig akong nararamdaman na nanunuot sa balat ko. Kaya hindi ko maiwasang sulyap-sulyapan ang babae habang naglalaba ako. Maya-maya pa po napansin kong tumayo siya at nagulat na lang ako nang naroon na siya sa harap ko. Napasigaw ako ng malakas kaya't nagulat ang mga taong naroon at napatingin sa akin. Tinanong nila ako kung ano raw ba ang nangyayari sa akin pero hindi na po ako nakasagot. Nawala na rin po kasing bigla ang babae. Hindi ko na rin po siya nakita ulit. Dali-dali na lang akong bumalik sa loob ng ospital. 12:00 ng gabi noon, Sir Jupiter, tahimik na ang labi. Iilan na lang ang nakikita kong gising na mga bantay. Tsaka wala na rin yung ibang mga nurse. Pumasok ako sa kwarto ni Lola at nakitang tulog na ang mga pinsan ko. Nagdadalawang isip akong ilagay sa banyo ang sabon kasi baka makita na naman akong kung ano. Kaya sa mesa ko na lang muna nilagay. Maya-maya pa po ay may narinig akong iyak ng sanggol. Noong una akala ko doon lang yun sa kabilang kwarto. Siguro may bagong panganak. Kaya hinayaan ko na lang. Umupo na lang ako habang tulog pa rin ang dalawa. Subalit bigla pong nagbukas ang pinto ng banyo at gumapang palabas ang napakaraming mga sanggol. Grabe ang sigaw ko noon at napaakyat ako sa kama ni Lola. Nagising naman ang dalawa kong pinsan at pinagtawanan ako. Sabi ko sa kanila, ayoko na. Bukas kayo na lang ang magbantay kay Lola. Hindi na ako babalik. Kinaumagahan, dumating po ang tita namin. Napagdesisyonan pala nilang ilabas na lang ang Lola. Kasi malaki na ang bill at hindi pa rin siya nagigising. 1 buwan na po kami sa ospital noon kaya nilagyan na lang po si Lola ng NGT o yung tubo kung saan idadaan ang kanyang pagkain. Lumabas na nga po kami ng ospital noon at dinala si Lola sa bahay ng isa pa naming tiyahin. Siya po ang anak na bunso ni Lola. Bakante po kasi ang bahay na yun kasi sa Bacolod ang opisina ng tiyahin ko. Lingguhan lang sila kung umuwi kasama ang kanyang buong pamilya. At kami pa rin pong 3 ng mga pinsan ko ang nagbabantay kay Lola sa bahay na yun. Sa aming 3, ako po ang nagpapakain at naglilinis kay Lola. May mga sugat-sugat na po kasi siya sa likod at hita noon. Kaya kailangan talaga siyang linisan araw-araw para hindi bumaho. Mga 2 buwan din po kaming nag-alaga sa Lola namin. Hanggang kumakain na po ang dalawa sa kusina habang abala ako sa paglilinis kay Lola. Sabi ko, Lola, ang hirap na po ng kalagayan ninyo. Sobrang sakit po tignan, ang dami nyo ng sugat. Ayoko man pero magpahinga na po kayo, La. Nasasaktan po ako para sa inyo tuwing nililinis ko ang mga sugat nyo. Ilang sandali lang po ay biglang umungol si Lola, Sir Jupiter. Yun ang first time na narinig ko siyang umungol mula nang magkasakit siya. Kaya nilinis ko na rin po ang kanyang bibig kasi nagdadry na ito at kailangan ng lagyan ng petroleum jelly.
Habang nililinisan ko ang kanyang bibig, nagtaka ako kasi may iniluwa si Lola. Kumuha ako ng tissue para kunin yun. At nagulat ako kasi isang bato ang nakita ko. Opo, Sir Jupiter, isang bato po talaga ang iniluwa ni Lola. Isang puting bato. At kasabay po noon ang pagbabago ng kanyang muka at pagtigil ng kanyang hininga. Sir Jupiter, nakita ko po ang napakaganda at maaliwalas na mukha ni Lola. Fresh na fresh po. Pagkatapos ay nakita kong lumabas sa kanyang ulo ang isang kulay puting usok. Gayunpaman, nag-iiyak na po ako noon kaya naitapon ko sa basurahan ang puting bato na iniluwa ni Lola. Nakabalot pa yun ng tissue. Agad kong tinawag ang aking mga pinsan at sinabi kong wala na si Lola. Nagsiiyakan kaming tatlo. Biglang nag-brown out. Hinanap ng dalawa ang posporo. Kinakapan nila sa dilim. Sabi ko bilisan nila kasi mag-isa lang ako sa tabi ni Lola. Takot na po ako noon. Buti na lang nakapagsindi na sila ng kandila, bagamat hindi ito masyadong maliwanag. At dahil nga po masama ang panahon, hindi agad makapunta ang mga kamag-anak namin. Gabi, umuulan, tapos wala pang kuryente. Hindi ako nagpapahalata sa mga pinsan kong natatakot na ako. Kakaibang kilabot ang nararamdaman ko noon. Iniisip ko kung ano yung bato na yun at bakit yun iniluwa ni Lola. Nararamdaman ko na rin natatakot na ang dalawa kong pinsan kaya nanatiling hindi ko ipinapakita sa kanila ang kilabot na nararamdaman ko. Nagtapang-tapangan na lang ako habang nakaupo sa tabi ni Lola. Pumanaw po si Lola ng 10 p.m., Sir Jupiter. Nagsidatingan ng mga kamag-anak namin 3:00 na po ng umaga. Sinabi ko agad sa kanila ang nangyari kaya mabilis nilang hinanap ang bato. Sinabi ko namang binalot ko yun ng tissue at itinapon ko sa basurahan. Kinalkal po nilang basurahan pero hindi po nila nakita ang bato. Hinanap ko nga rin po pero wala talaga. Sir Jupiter, ilang taon na po mula noong pumanaw ang maganda kong Lola. Minsan lang niya ako binibisita sa panaginip. Kakaibang mga panaginip. Mga panaginip na sa susunod ko na lang po ikikwento sa inyo. Hanggang sa muli po, Sir Jupiter, maraming salamat at more power sa inyo. Pulang Bato. Hello po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Albert. Taga rito po ako sa Camarines. Itong maiksing kwento ko ay nangyari noon pang 1992. Nasa 13 anyos pa lang ako nito. Pauwi po kami noon ng kuya ko mga bandang 4:00 ng hapon. Nakipaglaro kasi kami ng saranggola sa mga kababata namin. Bale, 14 anyos na si Kuya Roger noon. Habang naglalakad, may nasipat po akong kumikinang sa tabi ng daan. Naroroon ito sa bandang mga talahib. Medyo bukid na po kasi ang lugar namin noon. Pinuntahan ko naman po at laking gulat ko kasi nakakita ako ng isang pulang bato. Kumikinang ito dahil sa sinag ng araw.
Tuwang-tuwa kami ni Kuya Roger. Nasa isip kasi namin noon, siguradong mahal yun kapag binenta. Bato po talaga eh. Hindi po siya mukhang peke o gawa sa plastic. Maski nga po sina Mama at Papa, tuwang-tuwa rin nang makita nila yun. Nilagay ni Papa ang bato sa may altar. Sabi niya dadalhin daw niya sa syudad kapag magdi-deliver siya ng mais. 2 araw pa po ang hihintayin namin bago yun. Pero hindi namin inaasahan ang mga mararanasan namin sa mismong gabing yun. Natulog na po kami noong gabing yun pero nagising ako kasi naiihi ako, Sir Jupiter. Yung banyo namin ay konting lakad pa sa likod ng bahay. Kaya nakagawian na namin ni Kuya na doon umihi sa may mga damo sa gilid ng bakuran. Nang matapos na ako, babalik na sana ako sa loob. Ngunit, biglang may narinig akong mga yabag mula sa kung saan. Yung bang natatapakan ang mga damo at tuyong dahon. Nagpalinga-linga ako at may nakita akong matandang lalaki doon sa may kakahuyan. Tumayo siya at tumitig sa akin. Sa di may paliwanag na dahilan ay bigla rin akong nakaramdam ng kilabot noon. Kaya dali-dali akong tumalikod at pumunta sa pinto. Papasok na sana akong ngunit bigla akong sinitsitan ng lalaki. Sumisenyas ito at inilalagay ang isang kamay sa harap na parang may hinihingi. Subalit dahil kinikilabutan na talaga ako, nagpatuloy na ako sa pagpasok at ikinandado ang pinto. Humiga ako sa banig namin ni Kuya doon sa may sala. Maliit lang kasi ang bahay namin, kaya doon kami natutulog. Hindi po ako makatulog kasi iniisip ko yung matanda. Iniisip ko kung ano ang kailangan niya sa akin o kung may sira lang ba yun sa isip. Tanaw ko rin yung bato sa altar, kumikinang ito dahil sa liwanag na nagmumula sa lampara. Ilang minuto pa po na bigla ako nang marinig kong may kumakaluskos sa dingding. Doon banda malapit sa kinahihigaan namin ni Kuya. Kahit nga po si Kuya ay nagising din, malakas kasi ang kaluskos. Ramdam talaga namin gusto nitong butasin ang dingding. Pinuntahan ko agad sina Mama at Papa sa kwarto nila. Nagising naman po sila agad. Ngunit hindi pa man kami nakakalabas ng kwarto, naggulat na lang kami nang sumigaw ng malakas si Kuya. Dali-dali kaming tumakbo at nakita naming may butas na sa dingding. Baklas na yung isang tablang kahoy. Doon po ay may nakalusot na kakaibang payat na kamay, Sir Jupiter. Napakahaba at napakatalas ng mga kuko nito, tapos kulay itim. Kapansin-pansin ding kulukulubot ang balat, tsaka nakaumbok ang mga ugat. At sumisenyas ito na parang may hinihingi. Hindi namin kita ang may-ari ng kamay pero mabilis nang kumuha ng itak si Papa. Aambahan na sana yung braso pero bigla itong sumenyas ng huwag. Tapos itinuro ang kumikinang na bato sa altar. Ilang sandali lang may narinig kaming garalgal na boses mula sa labas. Sabi nito, "Hindi ko kayo sasaktan. Wala akong balak na masama. Gusto ko lang mabawi ang bato ng angkan namin."
Nagkatinginan kaming apat sa loob. Halata sa mga mata namin ang magkahalong pagkabahala, takot at pagtataka. Subalit nagpasya bigla si Mama na ibigay na lang namin para wala ng gulo. Nanghihinayang man kami ni na Kuya at Papa, pero ginawa na lang namin. Tama naman si Mama eh. Dahan-dahang inabot ni Papa ang bato sa palad na nakalusot sa dingding. Tapos ay kinabig din ng kung anong nilalangang kanyang braso, pagkatapos may inihagis ito papasok sa butas ng dingding. At nakita naming isa pala yung singsing na may perlas. Nagpasalamat ang nilalang sa amin, tapos ay naramdaman na naming umalis. Nakahinga naman kami ng maluwag nang maisip ni Mama na baka pwedeng ibenta yung singsing. Yun nga po ang ginawa ni Papa nang makapunta siya sa syudad. Ilang libo rin ang halaga nun. Hindi ganong malaki, pero nakatulong din sa amin kahit papaano. Maraming mga lihim na itinatago ang mundo. Maraming mga sadyang ibinaon sa lupa upang hindi makita at makuha ng kahit sino lang. Mga lihim na kung mahuhukay at mapapasakamay ng maling tao, maaring makapagdulot ng malagim na karanasan. Kumusta po kayong lahat? Itong isa sa laysay sa inyo ay ang kwento ni Leryong ng Laguna. Isang kwentong magpapaalalang huwag maging sakim at gahaman sa kayamanan. Isang babala na sadyang may mga lihim ang lupa na hindi na dapat hukayin pa. Isang mapagpalang gabi, Sitio Bangungot. Pagbati po, Sir Jupiter, sa inyong team at sa mga tagapakinig na rin. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Leryong. Nandito ako ngayon sa Laguna, bagamat galing talaga ako sa Mountain Province. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang madilim na sinapit ng mahal kong pamilya dahil sa kalokohang ginawa ko. Gusto ko na rin pong humingi ng payo sa inyo. Baka po kasi may makatulong sa akin tungkol sa isang problemang patuloy kong pinapasan hanggang ngayon. '89, nasa 25 anyos po ako nito. May magandang asawa at merong 6 na taong gulang na anak. Tawagin na lang natin si Gemma ang asawa ko at si Kaloy naman ang aming uniko iho. Bagamat medyo hikahos ang aming pamumuhay, masasabi kong payapa at masaya naman kaming magpamilya. Hindi kami halos nang-aaway ni Gemma, tapos ay masipag mag-aral si Kaloy. Subalit, nagsimulang malusaw ang maganda naming buhay nang dapuan kami ng isang sumpa. Sir Jupiter, niyaya po ako noon ng kaibigan kong si Emil na sumama sa kanilang magmina. Iligal po yun. Bale, miminahin lang daw yung isang maliit at tagong tunnel na gawa ng grupo nila. Hindi nga po ligtas yun kasi pwedeng gumuho anumang oras. Pero dahil nga pawang mga hirap sa buhay, kaya sumusugal kahit alanganin. Tinanggap ko naman po ang alok ni Emil. Pera na eh, palalagpasin ko pa ba? Kinausap ko na rin po si Gemma. Noong una ayaw pa niya kasi nga delikado. Pero napapayag ko rin kasi sinabi kong
para rin naman sa anak namin. Nagpaalam na rin ako sa may-ari ng manukan kung saan ako nagtatrabaho. Naging maayos ang mga unang araw ko sa minahan, Sir Jupiter. Tinuturuan naman nila ako kung ano ang mga dapat gawin at natutunan ko rin naman agad. Bagamat hindi naman kalakihan ng sahod pero mas malaki naman ng konti sa kinikita ko sa manukan. Isang araw po may hinuhukay kaming bagong tunnel noon. Oras ng pahinga kaya iniwan muna ako ng isa kong kasama. Kakain lang daw siya. Ako naman mag-isang umupo muna malapit lang doon sa hinuhukay namin. Isip ko susunod lang ako maya-maya kasi gusto ko munang ipahinga ang mga paa at braso ko. Makalipas ang ilang minuto may napansin po akong kung ano sa lupa. Kulay berde, pero hindi naman mukhang lumot. Tinapatan ko ng flashlight at napansin kong isa itong tela. Kaya hinukay ko pa ang bahaging yun hanggang sa tumambad sa akin ang palad ng isang kalansay. Hinukay ko pa ng hinukay at nakuha ko na ng tuluyan ang buong kalansay ng isang sundalong Hapon. Kinilabutan ako noon lalo na nang makita ko ang kanyang bungo, tapos meron pang itak na nakasaksak sa kanyang likod. Bumaon talaga ang patalim sa mismong buto sa may gulugod. Tatawagin ko na sana ang mga kasama ko ngunit napansin ko ang isang maliit na pouch na nakatali sa kanyang baywang. Binuksan ko ito at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may laman itong mga gintong barya. Sa bilang ko nasa 52 lahat ang mga barya, Sir Jupiter. Subalit dahil nga natuto na akong kumilatis ng ginto, alam ko ng napakalaki ng halaga ng mga yun. Tiningnan ko pa ang kalansay hanggang sa napansin kong may suot pala itong malaking uri ng bala. Nakakwintas sa leeg. Yung tipo ng bala na ginagamit sa mga sinaunang baril na may bayoneta. May mga nakaukit ding salita roon ngunit hindi ko maintindihan dahil nasa letrang Hapon. Mabilis kong inilagay ang bala sa pouch na may mga gintong barya. Maayos na ibinulsa tapos tinawag ko ang mga kasama ko. Opo, Sir Jupiter, hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa kayamanan. Pinakita ko lang ang mismong kalansay. May suot na pang sundalo at may nakatarak na itak sa likod. Kita kong nataranta si Emil sa nakita ko. Sabi niya kadalasan daw kasi may mga sumpa ang mga ganoong sundalo. Natatakot siyang baka malasin ang minahan o baka may mapahamak sa amin. Ang ginawa ni Emil, nagpatawag siya ng pari at pinadasalan ang kalansay ng sundalo. Kinagabihan din po noon ay inilibing namin ang kalansay malapit lang din sa minahan. Tinarikan ng simpleng kahoy na krus ang puntod, inalayan ng bulaklak at sinindihan ng kandila. Sa totoo lang, pinipigil ko lang ang sarili ko noon, Sir Jupiter. Gustong-gusto ko na kasing umuwi at ipakita sa mahal kong si Gemma ang mga baryang ginto. Pero ayaw ko namang makahalata ang mga kasama kong may tinatago ako. Ayokong mamigay. Ang sama ko, ano po? Alam ko po, at yun mismo ang pinagsisisihan ko hanggang ngayon.
Pagkauwi ko ng gabing yun, agad kong sinabi kay Gemma ang nakita ko. Pagkatapos, sinabihan ko siyang mag-empake na at nang makabiyahe na kami papuntang Laguna. May mga kamag-anak po kasi ako sa Laguna kaya doon ko naisipang pumunta. Hindi pa man sumisikat ang araw ay nakasakay na po kaming tatlo ng bus, Sir Jupiter. Nagtaka ang mga kamag-anak ko sa biglaan naming pagdating, pero nangatwiran na lang akong doon na ako maghahanap ng trabaho. At wala pang 1 linggo na ibenta ko na ang karamihan sa mga gintong barya. Nasa 10 na lang ang natira. Yung perang kinita ko po ay agad kong nilagay sa bangko. Mahigit 200,000 piso rin po yun. Napakalaking halaga noong 1989. Ang hindi namin alam, may kabayaran po pala ang lahat ng iyon. Nasa 1 buwan na po kaming naninirahan sa Laguna noon. Isang gabi, bigla ko na lang napanaginipan ang mismong tagpo kung kailan ko nakita ang kalansay ng sundalo. Nakaupo ako sa isang tabi sa loob ng tunnel, ngunit wala na po sa lupa ang kalansay. Sa halip, isang sundalo ang nakatayo ilang metro mula sa mismong harap ko. Hindi ko makita ang mukha kasi nakayuko ito. Idagdag pang medyo madilim nga doon sa tunnel. Subalit, gumapang ang kilabot sa kalamnan ko nang mapansing may itak na nakatarak sa kanyang likod. Nanuyo ang lalamunan ko. Sinubukan kong tumayo pero namamanhid ang mga binti ko. Nanginginig din ang mga braso ko kaya't hindi ako makatukod ng maayos sa mga bato. Naruroon lang ako at nakaupo na parang estatwa habang unti-unting humahakbang ang nakayukong sundalo palapit sa akin. Inangat din nito ang kaliwang braso tapos ay tumuro sa kung saan. Nilingon ko pero puro lupa at bato lang naman ang naroroon. Tumingin ako ulit sa sundalo at napansin kong unti-unti na siyang nag-aangat ng tingin. Subalit bago pa man ito makatingin diretso sa akin, habol hininga na akong nagising. Nakita ko ang sarili ko sa kwarto ng nabili naming maliit na bahay sa Laguna. Patay ang ilaw pero naaaninag ko ang nakatalukbong kong asawa. Si Kaloy naman ay pataob na kahiga sa pagitan namin. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Naisip kong magbasa-basa muna ng dyaryo kasi nawala ang antok ko. Kumuha ako ng dyaryo sa sala tapos bumalik agad sa silid namin. Binuhay ko ang ilaw at nagulat nang makita si Kaloy. Agad ko po kasing napansing maraming tumubong pantal-pantal sa balat nito. Animoy mga bungang araw kong titignan, pero nasa braso. Nilapitan ko ang anak ko at tiningnan ang buo niyang katawan. Nabahala ako lalo kasi meron din po pala sa kanyang dibdib, likod, hita at kahit sa mukha. Napakataas din ng lagnat ng bata. Kinalabit ko si Gemma para gisingin. Umungol ito na animoy na aalimpungatan. Tapos inalis ang kumot na nakatabon sa kanyang mukha. Sir Jupiter, nabigla ako kasi pati si Gemma ay marami ring pantal-pantal sa balat. Nilalagnat din, kagaya ng anak namin.
Takang-taka kami kasi maayos naman sila pareho bago kami natulog. Noong madaling araw din yun ay pumunta kami sa ospital. Nakakabahala kasing isiping baka kung anong grabing sakit na yon. Ang problema, hindi naman pumatukoy ng mga doktor ang mismong sakit ng mag-ina ko. Opo, medyo hawig yung mga sintomas sa ibang karamdaman. Pero iba pa rin daw talaga kung tutusin. Dahil po doon ay hindi sila makapagbigay ng mabisang gamot maliban na lang yung mga panandalian lang ang epekto. Kasabay din po noon ay madalas ko nang napapanaginipan ng nakayukong sundalo sa loob ng minahan. Hindi ko kita ang kanyang mukha, pero alam kong sundalong Hapon yun. Kita ko sa nakamarkang watawat sa kanyang damit. Panay turo pa rin ng kaliwa niyang kamay sa kung saan. Ngunit wala pa rin talagang kahit ano roon kung tinitignan ko. Puro bato at lupa lang talaga ang nasa isip ko noon. Talagang may sakit lang ang mag-ina ko. Pagkatapos siguro nakukonsensya lang ako sa ginawa ko sa minahan. Kaya napapanaginipan ko yung sundalo. Inuwi ko na lang ang mag-ina ko kasi hindi naman sila bumubuti sa ospital. Dagdag pa nga sa dinadaing nila ay ang pananakit ng kanilang likod. Noon din po mismo ay nagsimula na ang mas kakaibang mga pangyayari sa bahay namin. Mga bandang 9:00 po ng gabi noon, lumabas ako para bumili ng gamot ni Gemma at Kaloy. Hindi ko kasi napansing na ubos na pala yung isang pain reliever. Nung pauwi na ako, natanaw kong bumukas ang pinto ng bahay namin saka may lumabas na isang lalaki. Kinabahan ako nang maisip na baka kawatan, tapos baka kako sinaktan nito ang mag-ina ko. Napatakbo ako nang hindi inaalis ang tingin sa lalaki, subalit bigla akong napahinto nang maaninag ang suot nitong military uniform. Mabagal itong naglakad papunta sa direksyon ko habang nakayuko. Ilang saglit pa, inangat na naman ito ang kaliwang kamay at tumuro pahilaga. Sir Jupiter, nahintakutan ako ng tuluyan na itong mag-angat ng tingin at tumitig diretso sa mga mata ko. Mukha ng isang Hapon, ngunit napakadungis. Nababahira ng putik ang kabuuan ng kanyang mukha. Nanlilisik din ang mga mata nito. Nagsasalita rin siya sa madiin na boses, halatang nagpipigil ng matinding galit. Subalit hindi ko maintindihan dahil hindi naman po ako marunong magsalita ng Hapon. Hanggang sa namalayan ko na lang na tumigil na ito sa pagsasalita. Tumalikod at nakita ko ang nakatarak na itak sa likod nito. Ilang saglit pa ay bigla na lang siyang naglaho sa harap ko. Doon na ako natauhan at nakagalaw. Dali-daling tumakbo papasok ng bahay namin. Nabitiwan ko na nga po ang supot ng gamot sa sala dahil sa kakamadali. Naabutan kong iyak ng iyak si Kaloy at dumadaing si Gemma. Napakasakit daw ng likod nila na parang nasugatan. Agad ko namang tiningnan ang likod nila at napamaang sa takot sa nakita. Pareho silang may malaking sugat sa bandang gulugod. Parehong-pareho ang hugis sa porma ng itak sa likod ng sundalo. Hindi nagdurugo ngunit nabubulok na laman kung titignan. Nagnanana pa nga po at namamaga ang paligid.
Inisip kung ano ba ang gusto ng sundalong Hapon. Inisip ko kung sumpa nga ba ang nangyayari sa mag-ina ko o ano. Hanggang sa naalala ko ang lumang bala, Sir Jupiter. Kinuha ko ito sa kinalalagyan. Sinuring maigi pero hindi ko pa rin talaga maunawaan ang mga nakaukit na salita. Kaya ang ginawa ko, nagpatulong ako sa mga kamag-anak ko na maghanap ng albularyo. Kako sa kanila baka masamang espiritu ang nagbigay ng karamdaman kina Gemma at Kaloy. Nakahanap naman po sila agad ng albularyo kinabukasan. Yun nga lang, ayaw raw kausapin ng kaluluwa ng sundalo ang albularyo. Turo lang daw ito ng turo pahilaga. Ang resulta, hindi masiguro ng albularyo kung ano ba ang gusto ng sundalo. Tinanong niya ako kung may kasalanan daw ba ako sa sundalo. Saglit akong natigilan, Sir Jupiter. Kasi natatakot akong umamin. Ang sinabi ko na lang, may nakita nga kaming isang kalansay ng Hapon sa minahan. Tapos may kwintas ito na isang lumang bala ang nakasabit. Kita kong nanlaki ang mga mata ng albularyo, Sir Jupiter. Agad niyang tinanong kung nasaan ang bala kasi kailangan niya raw itong makita. Binigay ko naman po at taranta siyang napaantanda nang makita ito. Sabi niya sa akin, "Leryong, makinig ka. Bala ito ng mga bantay ng kayamanan. May mga kayamanang itinago ang mga Hapon nang sakupin nila ang Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, ginagamit nila ang mga kayamanan bilang panustos sa mga pangangailangan nila. Habang nasa digmaan. Subalit kapag alam ng isang grupo na nasa alanganin na sila, binabaon nila ang mga kayamanang ito upang hindi makuha ng kanilang mga kalaban. Tapos pumapatay sila ng mga tao na pwedeng maging bantay ng kayamanan. Ang kaluluwa ng mga bantay ang mananatili sa paligid ng kayamanan kahit labag sa kanilang kagustuhan." Hindi ako makapagsalita sa narinig. Hindi rin ako agad nakakibo nang tinanong ako ng albularyo kung may nakita ba akong kayamanan malapit sa kalansay. Basta tahimik lang akong umiling-iling habang dinidikdik ng pagsisisi ang kalooban ko. Pinakiusapan ko ang albularyo noon na bantayan muna kako ang mag-ina ko. Sabi ko babalik muna ako ng Mountain Province para magtanong-tanong. Agad din akong bumiyahe noong araw na yun, dala ang supot na laman, ang lumang bala at ang natirang gintong barya. Bitbit ko rin ang isang pala. Gabi na po nang makarating ako, Sir Jupiter. Sa totoo lang, wala naman talaga akong planong humarap sa kahit sino roon. Palihim nga po ang pagpunta ko sa may bandang minahan. Paulit-ulit lang sa isip ko ang ikinikilos ng sundalong Hapon kapag nagpapakita sa akin. Pero hindi ko pa rin talaga maunawaan. Kaya gagawin ko na lang ang sa tingin ko'y nararapat gawin. Pumunta po ako sa puntod ng sundalong Hapon. Naroon pa rin ang itinayo naming maliit na krus kaya nakakasigurado akong nasa tamang lugar ako. Sa gitna ng malalim na gabi, sinimulan kong maghukay. Medyo mabagal kasi ramdam kong naririyan lang siya sa paligid at pinagmamasdan ako. Tuloy-tuloy lang akong naghukay. Ang bigat na ng pakiramdam ko dahil sa kilabot, lalo pat masyado ng malamig ang hangin noon. Iniisip ko lang talaga ang mag-ina ko para hindi mabahag
ang buntot ko. Hanggang sa natapos din ako sa paghuhukay. Kita ko na noon ang bungo ng sundalo, bagamat ramdam kong nakatitisa sa akin mula sa ibabaw ng lupa. Kinuha ko ang pouch. Sinuot sa liig niya ang kwintas na may bala, tsaka itinabi sa kanya ang pouch na may mga ginto. Mangiyak-ngiyak akong nakiusap na tigilan na niya kami ng pamilya ko. Mangiyak-ngiyak akong humingi ng tawad, lalo't konti na lang ang natira sa binabantayan niyang kayamanan. Pagkatapos ay bumalik na ako sa ibabaw ng hukay, Sir Jupiter. Nagpahinga ng saglit saka sinimulang ibalik ang mga hinukay kong lupa. Subalit natigilan ako nang makita ko ulit ang kaluluwa ng sundalo sa tabi ng hukay. Nanlilisik ang mga mata nito at nagngangalit ang mga ngipin. Napaatras ako at nabitiwan ko ang pala. Ramdam na ramdam ko ang kanyang galit at ramdam ko ring susugurin niya ako. Tuluyan na akong nilamon ng takot nang humakbang siya paharap. Mabilis ko siyang tinalikuran at kumaripas ako ng palayo. Kahit na pagod sa paghuhukay, pakiramdam ko ay nagasolinahan ang mga binti ko dahil sa kilabot. Dinig ko rin kasi ang paghabol niya sa akin. Dinig ko ang paulit-ulit niyang sigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang naaalala ko lang ang salitang Kairitay, Kairitay, Kairitay. Umiyaw pa siya ng napakalakas nang makalayo ako sa minahan, Sir Jupiter. Hindi na ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa makasakay na ako papuntang terminal ng bus. Hindi nga lang talaga ako iniwan ng kilabot kahit noong nasa biyahe na ako. Lutang na lutang ako nang makababa sa Laguna, Sir Jupiter. Gulong-gulo ang utak kakaisip kung ano ba ang gusto ng sundalo. Galit ba siya sa akin kasi kulang ang isinauli ko? Napakadungis ko rin kasi hindi na ako nakapagpalit ng damit bago bumiyahe pauwi. Pagkarating ko po sa amin, isang napakasamang balita ang bumungad sa akin. Wala na ang anak ko. Bigla na lang daw itong sumuko ng putik tapos ay agad nalagutan ng hininga. Nalaman ko rin na ikwento na pala ni Gemma sa albularyo ang tungkol sa mga gintong barya. Galit na galit ang albularyo sa pagsisinungaling ko, tsaka sinabi niyang siguro nga raw ay kinuha ng bantay ang anak ko bilang kabayaran. Wala akong magawa noon kundi magsisi at umiyak. Kung hindi kasi sa kahangalan ko, buhay at malusog pa rin si Kaloy. Kung hindi dahil sa kalokohan ko ay hindi nahihirapan si Gemma ng ganoon. Gayunpaman tumatakbo rin sa isip ko na siguro naman alam ng sundalo na kulang na yung barya nang bumalik ako doon, di ba? Bakit hinayaan pa niya akong hukahin ang bangkay niya? May inaasahan kaya siyang gawin ko? May iba pa kaya siyang gusto? At hindi naman talaga ang mga baryang ginto ang habol niya. Pero sino bang niloloko ko? Siguro naghahanap lang ako ng palusot at masisisi sa nangyari. Nang mailibing kasi si Kaloy, sunod namang pumanaw agad ang mahal kong si Gemma. Nawala ang kayamanang pinakaiingatan ko. Ang aking pamilya dahil lang sa iilang ginto. Pagkamatay ni Gemma, agad na ring may mga tumubong pantal-pantal
sa balat ko. Ilang linggo pa at lumitaw na rin ang nabubulok na sugat sa likod ko. Sir Jupiter, mula 1989 hanggang ngayon, pasan-pasan ko ang pagdurusang ito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi pa rin ako namamatay. Pakiramdam ko talaga may gusto pa ang sundalo na gawin ko. Hindi ko nga lang talaga alam kung ano. Madalas pa rin kasi siyang nagpapakita sa panaginip ko at panay duro pa rin. Pahilaga. Noon hindi ko alam na third eye ang tawag kapag nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Akala ko ay normal lang yun. Pero nung lumaki ako at nagkaisip na, saka ko nalaman na hindi pala lahat ng tao ay may kagaya kong abilidad. Bata pa lang po kasi ako ay bukas na ang aking third eye. Tawagin niyo na lang po akong B-Boy. Nakatira po kami sa isa sa mga lalawigan ng Visayas. Ang ikikwento ko po ay ang karanasan ko sa ilog dito sa amin. Dito sa amin may ilog. Nung bata pa ako ay malinis talaga ang tubig. Doon kami naliligo at naglalaba. May malalaking bato doon na ginagawa naming talunan kapag lalangoy o sisisid. Sa sobrang linaw ng tubig, aakalain mong mababaw dahil tanaw ang ilalim. Pero dahil laman na kami ng ilog, alam na namin ang mababaw na parte at ang malalim na hindi na namin pwedeng languyan. Malapit sa bahay namin ang ilog. Nilalakad lang, kaya naman kapag gusto naming maligo na magkakapatid ay pwede kaming pumunta kahit hindi na magpaalam sa nanay namin. Kapag kasi hinahanap kami, doon lang kami makikita kasi yun lang ang lugar sa amin na talagang tambayan namin. Malalas kaming maglaro doon ng mga kapatid ko, minsan naman ay mga magpipinsan ko. Araw-araw po ay laging may tao sa ilog na yun, kaya kahit magpunta kami ng walang kasama na nakatatanda, ay may titingin sa amin na mga taga sa amin. Hindi ko po alam kung malawak lang ba ang aking imahinasyon o talagang tama ang tingin ko. Sa tabi kasi ng ilog ay may mga malalaking bato na ang tingin ko ay parang rebulto ng babaeng tabi-tabi. May nakaupo, may nakatayo, may nakangiti, may parang tatalon sa ilog. Ganun po ang tingin ko sa mga batong yun. Para silang mga babaeng nagkakasayahan tapos biglang huminto hanggang sa naging bato at doon na nanatili. Isang beses po tanghaling tapat noon, nakasanayan kong kapag walang pasok sa eskwela ay nagpupunta kaming magpipinsan sa ilog para maligo. Pero ng oras po na yon ay wala sila. Nakatulog kasi ako noon at paggising ko, wala silang lahat. Ang sabi ng nanay ko ay namayabas daw po, kaya nagpaalam akong susundan ko sila. Doon lang naman sila pupunta sa ilog kapag marami nang nakuhang bayabas kasi doon namin yun kinakain habang naliligo. Pero nang dumating po ako sa ilog, wala sila. Walang katao-tao doon. Nainis ako kasi para akong nag-good time. Paalis na sana ako sa ilog para hanapin sila sa bayabasan na pinupuntahan namin nang makaramdam ako ng kakaiba.
Nakatalikod na ako noon sa ilog nang maramdaman kong may mga nagtatampisaw. Mga babae silang nagtatawanan. Mayroon pang naglalakad-lakad sa pampang. Dahil sa narinig ko, agad akong napatingin sa ilog. Ewan ko ba, sa haba ng ilog na yun, isang lugar lang ang tiningnan ko. Doon lang sa may mga batong tila ribulto ng mga babae. Doon ko kasi naririnig ang mga ingay. Nag-iba ang pakiramdam ko sa mga batong yun. Para silang nabuhay. Sa takot ko, nagmamadali akong tumakbo pauwi ng bahay. Nasundan ng karanasan kong yun sa ilog na yun. Isang tanghali nanligo kaming magkakapatid. Nakaupo ako sa pampang at isinawsaw lang ang paa ko sa tubig. Titig na titig ako sa tubig kasi natutuwa talaga ako kapag nakikita ko ang aking paa na nakalubog. Natatawa pa ako noon kasi pakiramdam ko ang laki ng paa ko kapag nalubog sa tubig. Maya-maya, bigla na lang tumahimik. Napatingin ako sa mga kasama ko. Bigla na lang silang nawala. Nainis ako kasi iniwan nila ako. Mag-isa na lang pala ako sa ilog na yun. Paalis na rin ako nang marinig ko na naman ang mga babaeng nagkakatuwaan. Kung nung unang narinig ko sila ay natakot ako, nang oras na yun, na-curious na po ako. Gusto ko na silang hanapin. Pakiramdam ko kasi ay naroon lang sila sa ilog pero nakapagtataka lang, bakit hindi ko sila nakikita? Pero naririnig ko sila. Sa kagustuhan kong makita sila, pilit ko talagang inaaninag ang mga parte ng ilog kung saan ko sila naririnig. Hanggang sa lumilinaw na sila sa paningin ko. May mga babae nga sa ilog. Pero kakaiba po sila. Mahahaba ang kanilang damit at makukulay pa. Wala silang mga tsinelas o sapatos. Mapuputi silang lahat at mahahaba ang buhok. Hindi sila lumalangoy. Nakaupo lang ang iba sa kanila sa ibabaw ng bato. Ang iba naman nagtatampisaw lang ng paa sa tubig. Yung iba naman patingin-tingin sa tubig, parang sinasalok lang ng kamay ang tubig at tinitingnan kung malinis pa ba o marumi. Ganoon ang tumatakbo sa isip ko sa ginagawa nila. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na pagtilamsik sa may bandang taas ng ilog. Agad akong napalingon doon sa may malaking bato. Nakita kong may tumalon na isang babae. Tapos maya-maya ay nagsitalo na rin ang iba. Nang mawala na silang lahat, naramdaman kong may biglang kumalabit sa likod ko. Pagtingin ko, kapatid ko pala. Sabi niya kanina pa raw sila tawag ng tawag sa akin kasi uuwi na kami. Pero nakatulala lang daw ako sa ilog. Wala naman silang nakikita na tinitingnan ko. Hindi na ako nagsalita kasi hindi nila nakita ang nakita ko. Ayaw kong matakot sila o kaya ay pagtawanan ako. Minsan nagpunta ako sa ilog kasi napapagalitan ni nanay. Naupo ako sa bato at nagtampisaw ng paa sa tubig. Ilang saglit pa ay may dumamping buhok sa aking paa.
Sobrang takot ko kaya bigla akong napatayo. Maya-maya, may nakita akong ulo na papalutang na. Umaahon siya sa tapat ko. Nanlalaki lang ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Parang nawalan ako ng pakiramdam nun. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa nagsalita ang babae. Kinukumusta niya ako. Tinawag pa niya ako sa pangalan. Takang-taka ako kung paano niya akong nakilala, pero mas nagtaka pa ako sa sunod niyang sinabi. Huwag ko raw bilisan ang paglaki kasi sila ay natutuwa sa akin. Kapag daw malaki na ako, mabigat na ang aking responsibilidad. Hindi ko talaga yun maintindihan. Ako na raw ang susunod. Nang tanungin ko kung saan ako susunod, sabi niya lang ako raw ang napiling kahalili sa paalis na. Tapos nagpaalam na siya sa akin. Lumubog na uli siya sa tubig hanggang sa hindi ko na nakita. Nang mawala na sa paningin ko ang babaeng kumausap sa akin, doon na dumagundong ang dibdib ko. Bigla na lang akong kinabahan. Dali-dali akong tumakbo pero nadulas ako sa bato at tuloy-tuloy na nahulog sa ilog. Sa takot ko hindi ako makagalaw sa tubig hanggang sa naramdaman kong nalulunod na ako. Marunong akong lumangoy pero nang sandaling yun, para akong hinahatak ng tubig. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may sumagip sa akin at dinala ako sa pampang. Dinala niya ako sa amin at sinabi sa nanay ko na muntik na akong malunod sa ilog. Napagalitan uli ako ng nanay ko kaya binawalan na akong pumunta doon. Nalaman ng lolo Pilo ko ang nangyari sa akin. Takang-taka siya kung bakit daw ako malulunod sa ilog. Imposible raw yun na mangyari. Marunong naman daw akong lumangoy. Sabi pa niya, baka pinulikat lang ako. Isang hapon nakita ko si Lolo Pilo na may kausap na lalaki. Hindi ko yun kilala. Parang hindi taga sa amin. Pagkatapos nilang mag-usap, nakita ko silang umalis. Dahil sa pagtataka ko, sinundan ko sila ng palihim. Kakaiba kasi ang kinikilos nila kaya hindi ko mapigilang makiusyoso. Nagpunta sila sa ilog. Nagtago ako sa malaking puno na ilang metro ang layo sa kanila. Nakita ko si Lolo at yung lalaking kasama niya ay umakyat sa malaking bato. Tinitingnan ko sila kung ano ang gagawin. Nag-uusap pa rin sila pero hindi ko naman marinig dahil malayo ako. Nakita kong itinuturo ni Lolo ang ilog sa lalaki. Maya-maya ay bigla silang tumalon sa tubig. Gulat na gulat ako sa ginawa nila. Inisip ko bakit maliligo sila hapon na. Kami nga ay hindi na pinapaligo ng ganoong oras kasi masisipon daw kami. Mas malamig na kasi ang tubig sa ilog kapag ganoong oras. Dahil sa pagtataka ko, hinintay ko silang umahon sa tubig. Pero ilang minuto na silang tumalon, hindi pa rin sila bumabalik. Dali-dali akong pumunta sa ilog para hanapin sila kasi naisip kong baka nalunod na. Takot na takot ako at nag-aalala para kay Lolo. Paglapit ko sa ilog ay agad ko silang hinagilap ng tingin, pero wala sila.
Malinaw ang tubig kaya makikita agad kung may taong sumisisid. Pero hindi ko talaga sila nakita. Sobra na akong nag-aalala. Umiiyak akong umuwi sa bahay. Akala ko kasi talagang namatay na ang lolo Pilo ko. Sasabihin ko na sana sa nanay ko ang nangyari, pero maya-maya ay may tumawag sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Lolo Pilo na naglalakad palapit. Niyakap ko siya agad kasi sobrang tuwa ko dahil buhay siya at bumalik. Nagtaka ako kasi hindi basa ang suot niyang damit. Kaya napaatras ako at talagang tiningnan ko pa kung bakit. Akala ko ay multo na siya kaya kinurot-kurot ko pa. Nagtanong siya sa akin kung bakit ko raw yun ginawa. Sabi ko baka multo na siya at nalunod na sa ilog kasi nakita ko siyang tumalon. Tinanong ko pa kung bakit hindi basa ang damit niya. Tinawanan niya lang ako at tinapik sa likod. Nang tanungin ko siya kung sino ang lalaking kasama niya nung pumunta sa ilog, biglang nag-iba ang emosyon ng mukha niya. Tapos tinanong niya ako kung talaga bang nakita ko ang lalaking yun. Tumango ako tapos tumawa na lang siya sabay sabi sa akin na balang araw daw ay malalaman ko rin. Hindi ko siya maintindihan sa sinabi niya pero kahit anong kulit ko kay Lolo, madamot talaga siya sa impormasyon. Ayaw niyang sabihin sa akin. Nakalimutan na ang nangyaring yun. Akala ko kasi ay hindi na masusundan. Pero may sumunod pa at nakita ko ulit yun. Babae naman ang kasama ni Lolo nang magpunta siya sa ilog. Sinundan ko agad sila kasi iba na naman ang pakiramdam ko. Nagtago ako uli sa malaking puno malapit sa malaking bato. Kagaya ng naunang nangyari, tumalon uli sila sa ilog. Dahil sa mga nangyaring yun, naisip kong palihim na subaybayan ang lolo ko. Kasi ramdam kong may itinatago siyang lihim. Nakapagtataka lang talaga na kapag tumatalon sila sa ilog, matagal bago siya bumalik. Hindi rin naman siya basa ng tubig. Bumalik siya na parang walang nangyari at kapag bumabalik siya, ay mag-isa na lang. Parang gusto ko nang matakot sa lolo ko dahil sa kakaiba niyang ginagawa na hindi naman sinasabi sa amin. Ilang beses kong nasubaybayan si lolo ng ganoon ang nangyayari. Hindi ko na mabilang kung ilan ang itinalon niya sa ilog namin. Hanggang isang araw, paggabi na noon, nakita ko na naman si Lolo na may kausap. Isang babae, pero iba ang pagkakataong ito. Kung sa mga una niyang kinakausap ay kusang sumasama ang mga kausap niya at kusang tumatalon sa ilog, itong babaeng kausap niya ng sandaling yun ay ayaw sumama kay Lolo. Nagkukulitan silang dalawa. Pinipilit ni Lolo ang babae na sumama sa kanya. Hanggang sa naghabulan sila papunta sa ilog. Sinundan ko uli sila. Nagtago uli ako sa puno at pinanood sila. Nag-aaway na silang dalawa at nagsasagutan pero hindi ko sila maintindihan.
Sa nakikita ko, pinipigilan ni Lolo Pilo na pumunta ang babae sa parteng pinakamalalim at walang mga bato. Pero tumalon pa rin ang babaeng yun sa malalim. Maya-maya ay sumigaw na ang babae. Humihingi ng saklolo pero hindi siya tinulungan ng lolo ko. Tiningnan lang siyang pumailalim sa tubig na parabang may humila sa kanya. Parang may kung anong nilalang sa ilog na kumuha sa babaeng yun. Dali-dali akong lumapit sa lolo ko at tinanong siya kung bakit niya hinayaang mangyari sa babae yun. Gulat na gulat siya sa akin. Hindi siya makapagsalita. Nagtataka siya kasi nakita ko ang lahat. Pumunta ako sa gilid ng ilog at hinagilap ang babaeng tumalon. Nakita ko ang tubig ng ilog sa parteng yun na iba ang kulay. Kulay itim na malapot ang tubig sa banda roon. Nagtataka ako kung bakit nagkaganon. Bigla na lang nag-iba ang tubig doon. Pero ang nakapagtataka, hindi sumasama sa agos ng tubig ang kulay itim at malapot na likidong yun. Hinawakan ako ng lolo ko sa braso sa kasinabihan na umuwi na raw kami. Hindi ako pumayag. Sabi ko may pinatay siyang babae. Bakit niya nagawa yun? Nabigla ako sa sinabi ni lolo. Hindi raw yun tao. Ang mga dinadala daw niya sa ilog ay mga nilalang na hindi dapat kasama ng mga tao na nabubuhay sa ating mundo. Nagtataka ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero ang sabi niya lang, maiintindihan ko pagdating ng araw ang lahat ng iyon. Bata pa raw ako at kahit anong paliwanag niya ay hindi ko raw maiintindihan ang lahat. Ilang buwan na ang lumipas. Gusto ko nang maniwala sa lolo ko na hindi talaga mga tao ang isinasama niya sa ilog. Kasi wala namang lumilitaw na bangkay ang natatagpuan doon. Maliban na lang sa may isang bangkay ng babae na nakita sa pampang ng ilog. Ang sabi ay baka nagpakamatay yun. Nakilala ang babae na taga-amin din. Kumalat ang balita na baka nga nagpakamatay dahil iniwan daw ng nobyo niya. Ipinagpalit daw sa ibang babae. Hinayaan ko na lang yun dahil hindi ko naman nakita ang babaeng yun na isinama ni lolo sa ilog. Naging usap-usapan sa amin na nagmumulto ang babaeng nagpakamatay sa ilog. Nagpapakita raw yun kapag gabi na. Dahil doon wala nang nagpupunta sa ilog kapag gabi. Lahat ay natatakot sa multo ng babae. Pero iba ang lolo ko. Hindi sa takot sa mga multo. Pumupunta siya sa ilog kahit gabi. Isang beses nagtahulan ang mga alaga naming aso. Sumilip ako sa bintana namin. Tiningnan ko kung bakit tumatahol ang mga aso namin. Maliwanag ang buwan ng gabing yun kaya nakikita ko ang nangyayari sa labas ng bahay. Nakita ko si lolo na may kausap. Hindi lang isa, marami sila. May lalaki, may babae, isa lang ang pinagkapareho nila. Lahat sila walang suot na tsinelas o sapatos. Nang mapansin kong nagkasundo na sila sa pag-uusap, sumama na silang lahat sa lolo ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay para hindi magising ang pamilya ko. Palihim ko ulit na sinundan si lolo.
Pumunta uli sila sa ilog. Nagtago uli ako sa puno at pinanood sila sa kanilang gagawin. Kagaya ng ginawa ng lolo ko, tumalon silang lahat sa ilog. Pinatalon muna ni lolo ang lahat ng kasama niya, pagkatapos ay sumunod din siya. Kinikilabutan na ako ng sandaling yun, pero gusto kong hintayin si lolo na bumalik. Matagal pero bumalik din si lolo. May kasama siyang babaeng maganda. Nagliliwanag yung babae. Mahaba ang kanyang buhok at wala rin siyang suot na tsinelas. Parang inihatid niya lang si lolo pagkatapos nakita kong naglakad ang babae. Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Hindi siya lumulubog. Pagdating niya sa gitna ng ilog, saka pa lang siya unti-unting kinain ng tubig. Nang wala na ang babae, saka ako lumapit kay lolo. Tinanong ko siya kung saan niya dinala ang mga taong kasama niyang tumalon sa ilog. Tinanong ko rin siya kung sino ang babaeng naghatid sa kanya doon. Pero ang sabi niya lang, malalaman ko rin pagdating ng araw. Dahil hindi naman sinasagot ni lolo ang mga tanong ko, hindi na ako nakialam pa sa kanya. Hanggang sa maglabing-anim na taong gulang na ako, naisipan kong tumambay sa ilog. Nagkita ulit kami ng babaeng nakita ko sa ilog nung bata pa ako. Yung babaeng may mahabang buhok na bigla na lang sumabit ang buhok niya sa paa ko. Nakita ko ulit siya na lumalangoy sa ilog. Mabagal lang siyang lumangoy. Iniikot niya ang ilog na parabang may hinahanap o kung anumang ginagawa niya, hindi ko alam. Napansin niya ako. Tumigil siya sa paglangoy at tiningnan ako, saka siyang umiti. Ayaw ko sa kanya. Hindi naman ako natatakot pero iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Doon ko naunawaan na tama nga si lolo. Hindi nga sila tao. Umalis na ako nun sa ilog at umuwi na lang ako ng bahay. Mula nang iniwasan ko ang ilog namin, doon naman ako nananaginip ng tungkol sa ilog at sa mga taong tumatalon doon. Nakikita ko silang lahat sa isang lugar na masaya. Lahat sila ay masaya. Napakaganda ng lugar na yun, parang paraiso. Payapa ang lahat. Ilang beses akong nananaginip ng gano'n na parabang may gustong magpakita sa akin ng lugar na yon. Hanggang sa hindi ko na natiis at tinanong ko na si lolo tungkol sa mga panaginip ko. Gulat na gulat siya sa sinabi ko. Sinabi niya sa akin na pupuntahan ko na raw ang lugar kung saan niya hinahatid ang mga nilalang na yun. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinabi niya pero ang paliwanag niya sa akin, mga engkanto raw sila. Umiibig sila sa mga tao kaya tumatakas sila sa mundo nila. Pero dumarating ang araw na kapag iiwan nila ang mundo ng mga tao, babalik pa rin sila sa mundo nila kung saan sila nababagay. Ang problema nga lang, hindi nila alam kung saan dadaan. Kaya si lolo ang ginawang bantay ng babae sa ilog. Hinihintay ni lolo ang mga engkantong tumakas at ihahatid niya ang mga ito sa mundo nila. Tinanong ako ng lolo ko,
Kung sakali raw ba na alokin ako ng babae sa ilog para maging bantay din at tagahatid ng mga engkanto sa mundo nila, papayag daw ba ako? Sabi ko kay Lolo, ayaw ko. Pakiramdam ko kasi ay mahirap ang trabaho ng lolo ko. Buong buhay niya ay yun lang ang ginagawa. Ayaw ko. May pangarap ako. May gusto akong marating. Ayokong umikot lang ang aking buhay sa ilog na yun. Tumango lang si Lolo at sinabihan niya akong tuparin ang mga pangarap ko sa buhay at maging masaya. Nung matanda na ang lolo ko at naratay na sa karamdaman, ako na ang nagpresenta na magbantay sa kanya. Natutulog ako noon sa tabi niya nang may marinig akong nag-uusap sa labas ng bahay. Tumayo ako at tiningnan sila. Nakita ko si Lolo na may kinakausap na babae. Natuwa pa ako noon kasi sabi ko, magaling na pala ang lolo ko kasi nakatayo na siya. Nasa labas na ng bahay at may bisita na namang kinakausap. Balik trabaho na uli ang lolo ko. Pero nag-isip ako noon kasi naalala kong parang nakita ko na ang babaeng yun. Inisip ko kung saan ko ba nakita. Hanggang sa maalala kong siya ang naghatid sa lolo ko pabalik sa ilog matapos niyang tumalon. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Iba na ang dating sa akin ng tagpong yun. Bakit naman siya pupuntahan ng babaeng yun kung trabaho niya ay ihatid lang ang lolo ko? Hindi naman umalis si Lolo para maghatid ng mga nilalang sa ilog dahil may sakit siya. Tapos pinuntahan siya ng babae. Dali-dali kong tiningnan ang higaan ng lolo ko at nakita kong nakalagay na lang doon ay katawan ng saging na nakabalot pa ng kumot. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Nakita ko si Lolo na umalis at sumama na sa babaeng yun. Sinundan ko pa si Lolo para pigilan sa pagsama sa babae. Hindi ko na sila maabutan. Ang bilis nilang lumakad. Panay ang tawag ko kay Lolo pero hindi nila ako naririnig. Hindi sila lumilingon sa akin. Hanggang sa nakita kong tumalon si Lolo Pilo sa ilog kasama ang babaeng yun. Laking takot at kaba ko sa nangyari. Bakit tumalon sila? Hindi naman pwedeng ihatid ng lolo ko ang babaeng doon na nga nakatira. Ilang minuto kong hinintay ang pagbabalik ng lolo ko. Pero hindi na siya umahon. Umiyak na ako. Gusto ko siyang sundan. Pero natatakot ako. Bumalik na lang ako sa bahay at sinabihan ko ang nanay ko na wala na si Lolo. Dali-dali silang pumunta sa barong-barong ng lolo ko tapos ay nag-iiyakan na sila. Nagtaka pa ako kung bakit sila doon pumunta gayong si Lolo ay sa ilog naman nagpunta. Pagkalapit ko sa kanila, iniiyakan nila ang katawan ng saging na nakabalot ng kumot. Hindi nila alam na katawan na lang ng saging ang iniiyakan nila na inaakala nilang si Lolo yun. Ang hirap ipaliwanag sa kanila ang mga pangyayaring ako lang ang nakakakita. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil payapang namatay ang lolo ko o kung namatay na ba talaga. Ilang buwan din ang lumipas nang bumalik ako sa ilog na yon. Naghihintay habang nakaupo sa malaking bato. Nagbabaka sakaling bumalik si Lolo Pilo. Alam kong buhay siya. Nasa ibang mundo nga lang.
Wala nang makapagpaliwanag sa akin kung ano ba ang nangyari sa lolo ko, Sir Jupiter, hanggang sa umabot na lang ako sa edad kong 75. Ang liham ko pong ito ay ikinikwento ko sa aking apo habang isinusulat niya. Naging libangan ko na talaga ang inyong programa. Ginagawa kong pampatulog ang mga kwento ninyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat sa pagbabasa nito. Maraming salamat din po, Lolo Pilo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.